Ito yung phone na sa presyong 3 to 4,000 pesos lang guys, pwede mo nang magamit as backup phone or kaya naman pang regalo sa mga chikiting. And guess what? This one is the Itel A100C. Yes, you heard it right, 3 to 4K lang ang presyo nito and ilang araw ko na rin gamit to. Ngayon sa tingin nyo, sulit ba itong smartphone na to? And bago ang lahat guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ipapag-giveaway natin itong phone na to sa aking mas worthing followers and make sure naka-follow kayo sa lahat ng aking social media accounts and i-announce ko yung winner sa aking Facebook page and dito sa aking YouTube post. Yo, what's up guys? I'm LD Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. Another day, another smartphone na naman. This one, itong phone na to, itong another entry-level phone na naman ni Itel. And kung titingnan nyo, maganda yung design niya guys ha, pero ang tanong, sulit ba itong phone na to sa napakamura nga rin niyang presyo? So kung natin patagalin pa, tara, pag-usapan na natin to. Okay, so pumunta muna tayo guys sa build quality ng phone na to. So kung makikita nyo guys, maganda yung design niya. Para siyang, alam nyo yung mga dating phone na ganyan yung design, pero napaka-classic pa rin tignan. So meron siyang plastic back, plastic frame, and syempre glass front. Yun nga lang guys, ang hindi ko nagustuhan dito is meron pa siyang ayan, kung makikita nyo, meron pa siyang water drop notch. Although may nakalagay siya dyan na parang dynamic island, pero yes, meron pa din siyang water drop notch. Sana ginawa nilang punch hole display, di ba? Pero hindi naman ako magre-reklamo kasi sobrang baba na ng presyo ng phone na to. So pumunta tayo sa parts ng phone na to. Sa baba guys, kung makikita nyo, andyan yung kanyang extra speaker. And yes, one speaker lang siya, may Type-C port, may mic, and meron pa rin siyang audio jack. So bibihira lang din yan na may audio jack ang mga phone ngayon. Pagdating sa kanan, andito yung kanyang volume rocker, and then power button / fingerprint scanner. And then sa taas wala na nakalagay. Pagdating naman sa kaliwaan, ito yung kanyang dual SIM tray na meron din siyang memory card expansion. So non-box ko na to guys, pero share ko pa rin yung laman mismo ng box na to. And sa loob, syempre hindi pwedeng mawala dyan yung kanyang mga paperworks. Maganda rito, maganda rin mismo yung kasama niyang case. And then syempre yung charging brick and yung charging cable na USB-A to USB-C. And yung kanya mismong pin ejector. So usapang display, meron tong 6.6 inches IPS LCD na display na merong 90Hz of screen refresh rate. Then meron na rin itong 720p na resolution and yun nga lang naka widevine L3 lamang siya. So ito yung tipo ng display na talagang pang YouTube lang guys, kasi sa ibang streaming platforms medyo hindi na ganun ka HD. So ito yung typical na display na talagang pang entry level lang at hindi ganun kagandahan, pero pwede naman na for entertainment. And isa pa, hindi ko rin nagustuhan dito na naka water drop notch pa siya. Yung ganyang notch kasi guys is very 2019 pa, diba? And isa pa, meron lang itong 400 nits of peak brightness. Ay yung hindi ko nagustuhan dito, pag mga outdoor or direct sunlight, medyo hindi na ganun ka-visible yung kanyang display. Okay, so pumunta naman tayo agad guys sa presyo ng phone na to. So meron tong mga maraming variant, pero itong napunta sa akin is 3GB of RAM and 128 of internal storage. So medyo mababa yung RAM niya pero expandable naman. So itong 3128GB na variant guys is priced at 4,199. Pero yung isa pa na 3GB of RAM and 64GB of internal storage guys is priced at 3,500. So napakamura nga nung presyo ng phone na to. And ito napunta sa akin na color guys is Blaze Blue. So para siyang light blue na may mga marble sa likod. And promise guys, sa personal, hindi siya mukhang cheap unless mahawakan mo siya guys ha. Pero yes, maganda yung design nitong isang phone na to. Sa security guys, meron itong fingerprint and face unlock. Mabilis yung kanyang fingerprint, pero pagdating sa face unlock, medyo nababagalan talaga ako. Minsan nga parang hindi pa ma-recognize yung mukha ko, so kailangan kong buksan using yung mismong password niya. Sa connectivity, meron tong 4G connectivity. Enough naman na ang 4G guys, hindi na ako nagre-reklamo kasi may mga ibang lugar na wala pa ring 5G. So yes, pwede pa rin naman na itong 4G connectivity. So usapang processor guys, this is powered by Unisoc T7100. OS niya guys, naka Android 15 na Go edition and Itel OS na 15. So yun nga no, medyo mababa rin yung kanyang RAM. And asahan nyo na guys, pa nag-games kayo, makakaramdam talaga kayo ng lag. Ako medyo nahihirapan ako ditong, alam mo, bumaril-baril kasi talaga naglalag siya. Kahit naka-low na yung graphics, may times na naglag pa rin guys, no? Pero yung ibang mga offline games, kayang-kaya naman niya guys. So yes guys, hindi talaga ito for heavy gamers. I think pwede talaga to sa mga chikiting na naglalaro lang ng mga offline games. Or pwede naman Call of Duty guys, kita nyo, playable naman, pero naka-low graphics lang talaga. So usapang camera, meron tong 8 megapixel na main camera and 5 megapixel na selfie na camera. So again, sa video recording naman guys, no, kaya niya mag-record up to 1080p at 30 fps both front and back. So usapang camera quality guys, no, again, don't expect too much sa isang entry level na smartphone kasi camera guys, hindi naman din to camera focus, pero
Kung sabi ko lang para sa presyo guys okay naman na yung kanyang camera quality. Medyo marami lang talagang noise minsan lalo na pag mga indoor shots. And sa selfie, okay lang naman din. Wala masyadong wow factor. Pero yes, pwede na yung camera niya. So usapang battery guys, naka 5,000 mAh to. So makunat siya. Umaabot talaga sa akin ito ng 1.5 araw, minsan nga 2 araw. Yun nga lang yung sa kanyang charging speed guys, naka 10 watts lang siya. So pag tina-charge ko siya, inaabot siya talaga ng halos 2 oras mahigit. Okay, so overall guys, itong phone na to is masasabi ko na sulit para sa mga chikiting or kung gagawin yung backup phone or dun sa mga senior na gusto lang magkaroon ng contact. Pero kung gagawin yung personal phone to, hindi ko siya marirecommend kasi may times na naglalag talaga siya. Pero yes, pwede naman na siya pang social media, pang contact, pang business phone, or pwede rin to sa mga kapwa natin riders na laging bumabiyahe, kailangan ng matibay at matagal na battery. Yes, makunat din yung battery niya. And then, the rest okay naman siya. Pero again, huwag kayo mag-expect ng todo-todo dito sa phone na to kasi nga entry-level phone lang siya. Pero yes, para sa akin, sulit naman siya. Pero may mas sulit pa na phone dito. At ayun lang guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, of course, give it a thumbs up. At syempre, huwag na huwag kakalimutan mag-subscribe. Peace!